Sa Singapore, tinatawag nilang boarding pass. Kamukha ito ng mga ticket na in-issue dun sa mahigit 2,000 mga pasahero na sumakay dun sa Titanic. Nandun yung pangalan ng pasahero, katulad nitong si Mrs. Stephen Holt o si Annie Margaret Hill. Ang clincher dito, at the end of the exhibit, meron silang tali. Makikita mo, parang surprise, kung itong pasahero ito ay kasama dun sa listahan ng mga survivor o hindi. How do you do? I'm Captain E.J. Smith, and welcome to the Titanic. Agad bubungat ang parte ng deck na pinasikat ng pelikula kung saan pwede kang magpalitrato. So ito, litrato nung pag-construct ng Titanic. Ayun siya, oh. Sinasabi, more than 10,000 people worked on it. Sa 13 galleries ng museum, makikita ang 275 artifacts mula sa Titanic. May mga pumupuna na desecration o paglapastangan sa alaala ng mga namatay ang pagkuha ng mga ito mula sa kinahihimlayan ng barko sa pusod ng dagat. Pero hindi rin maikakailang dahil sa mga artifact na ito, nasisigurong hindi malilimutan ang alaala ng mga nasawi ng mga henerasyong nagdaraan noon hanggang ngayon. Ang tampok dito sa exhibit, yung mga objects na na-salvage mismo dun sa wreck ng Titanic sa ilalim ng tubig. Katulad nitong parte ng mga electric fan na ito, status symbol daw yung pagkakaroon ng mga electric fan at meron niyan yung Titanic. Ilan sa mga nakakamanghang makikita dito sa exhibit, yung mga personal items ng mga pasahero. Katulad nitong wallet na ito na may mga laman pang coins, mga ballpen, postcards, meron pang stamps. Nakakamangha dito kahit nanggaling ang mga ito dun sa pusod ng dagat, dun sa wreck ng Titanic, nagawa nila ng paraan para hindi mabura yung markings. For example, dito sa mga pera na na-recover from the wreck site. Sa mga detalye, makikita mo talaga na hindi basta-basta ang pagkakagawa ng Titanic. Kasi talagang pati yung mga frames, ito nakuha from the veranda cafe window. Talagang very detailed yung design. Parang yun yung simbolo ng pagiging luxurious ng Titanic at that time. Katunayan, para ma-reenact ng mga nagpupunta rito ang pinagdaanan ng mga pasahero noon, ni-reconstruct nila ang ilang mahahalagang bahagi ng barko. Mula sa pasukan. Trinay nila na i-reconstruct ng very truthfully yung experience ng pagpasok sa Titanic. At yung mga kwarto raw dito, ginaya nila talaga, pati yung mga doorknobs, itong mga hawakan, yung mga lamp. Hanggang sa aktwal na itsura ng mga cabin na masusing isinunod ang mga detalye sa totoong Titanic. Kung maalala nyo dun sa movie, si Kate Winslet humiga dito at dun siya ginawa ng portrait ni Leonardo DiCaprio. Jack, I want you to draw me like one of your French girls, wearing this, wearing only this. Ayon sa caption ng bollard o yung mga bakal kung saan itinali ang Titanic sa mga pagdaong nito sa pier, Manila ropes ang ginamit para rito. Tumawag din ng aking pansin ang na-recover na travel itinerary ng isa sa mga pasahero. Isa sa mga pasahero ng Titanic na ang pangalan ay si George Thorne Rosenshine at nakalagay dito na yung kanyang itinerary ay Korea, China, Singapore at Manila. Isa sa mga pinaka-nakakamangha ang engrandeng hagdan na pilit ding ginaya mula sa totoong grand staircase ng barko. And now, the famous grand staircase. Doon sa pelikula, hindi malilimutan yung eksena dito kung saan nagtagpo yung character ni Kate Winslet o ni Rose at ni Leonardo DiCaprio o ni Jack. So you want to go to a real party?
from the ceiling down to the floor, very close to the original. And in fact, nandito rin yung totoong imahe nitong anghel na ito, doon sa isang corner. Famous ito na para emblematic from the movie, pero totoo pa lang may ganon. At ito yung actual. Mula first class, meron ding third class para sa higit na maraming pasahero ng sinawing palad na barko. Jack Dawson, nice to meet you. Sa first class, maririnig mo yung tugtog, mabango. Dito sa third class, dinig mo yung engine. So pati yun i-reconstruct nila. And ito ang itsura ng typical room sa third class section. Promenade ang tawag nila sa parteng ito ng exhibit. Ito yung parang pasyalan o pwedeng lakaran ng mga pasahero noon ng Titanic. At ang maganda dito sa exhibit, pinilit nilang i-reconstruct kung anong itsura nito, pati na kung anong klase ng gabi na nangyari noon yung pagtama ng barko sa iceberg. At para makumpleto ang Titanic experience, bago matapos ang exhibit, ipapadama sa'yo pati na kung ano ang itsura at pakiramdam ng iceberg na binangga ng barko, na indikasyon din daw kung gaano kalamig ang tubig dagat noon. Supposedly, ang temperatura nito, -0, at yung tubig kung saan nalunod yung maraming pasahero o napilitan lumusong at lumangoy yung maraming tao, -3 degrees. For the time being, I shall require only women and children. It'll be fine, darling. Take her. Don't you worry. Give us a ball. It's goodbye for a little while. All right. Only for a little while. Naka-outline dito sa sahig yung actual na size ng mga lifeboats ng Titanic. At ayon sa impormasyong ito, originally, there was supposed to be 32 lifeboats para sa 1,900 na passengers na pwede nilang gamitin in case of an emergency. Kaya lang, kinut down, imbes na 32, ginawa na lang 20 kasi cost cutting. Do not let go of my hand! Trust me! I love you, Jack. Don't you do that. Is there anyone alive out there? Katunayan, marami sa mga namatay, hindi raw dahil sa pagkalunod, kundi dahil sa hypothermia, sanhi ng sobrang ginaw ng tubig. I'll never let go. I promise. Sa dulo ng exhibit, may listahan ng mga nasawi at ng mga nakaligtas. So yung nakalista ritong pasahero sa ticket na binigay sa akin, nakaligtas. Kasi andun yung pangalan niya sa listahan ng mga saved sa second class passengers. Sa mahigit 2,000 pasahero ng Titanic, mahigit 700 lang ang nakaligtas. Mahigit 1,500 ang nasawi. Ang kapitan ng barko mismo ang minsang nagsabi ng napakalaking kabalintunaan o irony tungkol sa Titanic. Hindi raw ito lulubog. Sa isang banda, maski paano'y parang nagkatotoo ito. Nananahimik man ngayon ang Titanic sa kaila-ilaliman ng dagat, mukhang hinding-hindi naman ito lulubog o mabubura sa alaala. Susunod, mga modelong pwedeng panlalaki, pwede ring pambabae.